Magandang araw! Kung nandito ka ngayon, ibig sabihin, handa ka na. Handa ka ng seryosohin ang paghawak sa iyong pera. At yan na ang pinakaimportanteng unang hakbang. Kaya naman, samahan ninyo ako. Titingnan natin ang iba't ibang digital tools para sa pag-budget para masimulan mo itong paglalakbay na ito ng may sapat na kumpiyansa at kaalaman. Siguro, pamilyar na pamilyar sa iyo ang mga salitang yan, ano? Yung pangako sa sarili na, this year, iba na. Alam mo yung desisyon na gumawa ng budget, yun na mismo ang malaking bagay. At naiintindihan ko kung gaano kahalaga yan. Kaya naman, andito ako para tulungan kang siguruhin na this time, hindi na to mapapako. Okay, so ito ang magiging plano natin. Una, titignan natin kung saan ka ba dapat magsimula, ang your financial starting point. Tapos, dadaan tayo sa classic na paraan, pen and paper. Susunod, sisilipin natin yung mga digital spreadsheet options. Pagkatapos niyan, ibabahagi ko sa inyo ang isang top free resource. At para isara ang lahat, pag-uusapan natin kung paano ilagay ang budget mo sa tamang konteksto. Handa na ba kayo? So, bakit hindi ka nalang gumawa ng sarili mong budget from scratch? Di ba? Well, ang sagot dyan ay simple lang. Hindi na natin kailangang imbentuhin ulit ang gulong. May mga frameworks na kasi na subok na at epektibo na. Bakit pa natin papahirapan ng sarili natin? Isipin mo to. Ang isang magandang template, hindi lang yan basta blankong papel. Shortcut mo yan. Bukod sa makakatipid ka ng oras sa pag-layout, may mga paalala na rin yan para sa mga gastusin na madalas nating makalimutan. Alam mo yon, yung mga annual subscriptions o kaya yung mga regalo para sa birthday. Higit sa lahat, makakapili ka ng format na swak talaga sa kung paano mo gustong pamahalaan ng pera mo. Sige, unahin natin yung pinaka-basic, yung pinaka-accessible sa lahat, panulat at papel. Kung ikaw yung tipo ng tao na mas gusto yung nahahawakan mo ang mga bagay-bagay, this is for you. Simple lang, epektibo, at aaminin ko, walang software na kailangan. Okay, isang magandang resource dito ay ang Debt-Free Destiny. Pero isang paalala, huwag mong pansinin yung Excel template nila. Medyo nakakalito yun para sa mga baguhan. Ang kunin mo ay yung printable form nila. Malinis, simple, diretso sa punto. Yun ang kailangan natin. Lapis at calculator lang ang kailangan mo. May espasyo para sa budgeted amount at sa actual na ginastos mo. Dito, kitang-kita mo agad kung nasusunod ba ang plano mo. Kung gusto mong mag-umpisa, ngayon na, ito ang paraan. At ito, pakinggan niyong mabuti. Isa tong mahalagang payo. Itatak niyo to sa isip ninyo. Palagi, at uulitin ko, palagi ninyong gagamitin ang inyong net income, yung take-home pay. Naku, ang dami ng budget ang nasira dahil ginamit yung gross salary. Tandaan nyo, ang numerong importante lang ay yung perang natitira sa kamay ninyo pagkatapos ng lahat ng kaltas. Yun lang. Okay, so let's move on. Lumipat naman tayo sa mundo ng digital. Dito, ang pag-uusapan natin ay yung trade-off, yung balanse sa pagitan ng presyo at ng mga features na makukuha mo. Unahin natin ang isang libreng resource. Ito yung galing sa Free Financial Advice. Ito yung typical na libreng spreadsheet, basic, walang masyadong palamuti, pero bibigyan kanya ng framework nang hindi mo kailangang magbayad. So, anong pros and cons nito? Ang maganda, syempre, libre. At may mga helpful tips din sa website nila. Ang downside naman, well, kailangan mo ng kahit konting kaalaman sa Excel. At ito yung pinakamalaking danger. Hindi nakalock yung mga formula cells. Ibig sabihin, isang maling delete mo lang, pwedeng masira ang buong sheet. So kailangan mo talagang mag-ingat dito. Ngayon, kung medyo natatakot ka sa risk na yun, may mga option naman na may kaunting bayad. Isang halimbawa nito ay yung simple planning. Ito, dinesenyo talaga para maging mas madaling gamitin. So, para saan yung maliit na bayad? Para to sa mga mas advanced na features. Dito, pwede ka nang mag-setup ng annual at monthly budgets, i-track mo yung actual spending, at yung pinakamaganda, makikita mo ang lahat sa mga charts. Mas madaling intindihin. Basically, binabayaran mo yung convenience. Kaya, sa huli, ito lang ang tanong, saan ka mag-i-invest? Sa oras mo, para aralin at ingatan yung isang libreng tool? O sa konting pera, para sa isang experience na mas madali at mas, well, mas foolproof. Okay, ngayon pag-usapan naman natin ang isang resource na para sa akin aaminin ko isa sa mga pinakamagandang libreng starting point na makikita ninyo. Para sa akin, ang pinaka-versatile, ang best all-rounder na libreng resource ay galing sa Vertex 42. Isipin ninyo, para siyang isang library na puno ng dekalidad na templates para sa kahit anong budgeting need mo.
Kailangan mo ba ng personal budget? Meron sila. Household budget? Meron din. Pangpamilya, pangnegosyo, kahit nga para sa kasal, mayroon sila. Kaya tama, para talaga siyang one-stop shop para sa lahat ng budgeting needs mo. Pero, may pero. Dahil libre pa rin to, heto na naman yung pamilyar nating paalala. Hindi nakalak ang mga formula cells. So kailangan pa rin ng extra care kapag nag-e-enter ka na ng data mo. Okay? Alright, so kapag meron ka ng budget, tapos na ba? Hindi pa. Diyan pa lang talaga nagsisimula ang trabaho. Kasi tingnan nyo, ang budget ay hindi lang listahan ng mga numero. Isa siyang diagnostic tool. Ang susunod na hakbang ay intindihin yung kwentong sinasabi sa'yo ng mga numerong yan. At para matulungan tayo dyan, may isang site na tinatawag na Moneyzine. At ang pinaka-valuable na feature nila, hindi lang yung worksheet kundi yung kakayahan nitong hayaan kang ikumpara ang spending mo sa national averages. Napakasimple lang ng proseso. Kunin mo lang yung budget figures mo, tapos i-calculate mo kung anong percentage ng kita mo ang napupunta sa bawat kategorya, sa pagkain, sa upa, at iba pa. Pagkatapos, gamitin mo yung tools nila para ikumpara yung percentages mo sa average household. Dito ka magkakaroon ng perspective. Makikita mo ang bigger picture. At yan ang tanong na gusto kong pag-isipan mo. Kumusta nga ba ang financial picture mo kumpara sa average? Yung sagot sa tanong na yan, baka yan pa ang magpakita sa'yo ng mga spending habits na hindi mo namamalayan. Dahil sa huli, ang goal ng pag-budget ay hindi para paghigbitan ka. Hindi yan ang punto. Ang layunin ay bigyan ka ng financial control. Ano yon? Ito yung estado na malinaw sa'yo kung saan galing at saan napupunta ang pera mo. At kapag malinaw yan, makakagawa ka ng mga desisyon na may tunay na intensyon. Ang totoo niyan, ito ay tungkol sa pagkuha ng kapangyarihan sa sarili mong pera. Kasi ang subukang pamahalaan ng pera mo ngayon ng walang budget, para ka lang sinusubukang maglakbay ng walang mapa. Baka nga may marating ka, pero siguradong hindi yun yung destinasyon na gusto mo. Kaya ang huling payo ko sa inyo, pumili ka. Pumili ka ng isang tool na tinalakay natin ngayon. Kahit yung pinakasimpleng pen and paper lang. Ang pinakamahalaga sa lahat ay magsimula ka. Dahil yung paglalakbay mo patungo sa tunay na financial control, nagsisimula yan sa unang hakbang. Simulan mo na ngayon.